Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Pagkasaluyan po natin ngayon ay pork adobo sa atsuete. Napakasarap po nanay ko pag luluto. Pero din po tayong ensaladang murang sibuyas na may mangga, kamatis. Diba? Meron po yung bagoong suka at iba't ibang pampalasa. At syempre, yung pinag-adobohan ko po, kakamasin ko po ng bagong saing na buhaghag na kanin. Ay, naku, mapapalaban po talaga tayo ngayon. Nagpakulo din po ako ng sabaw. May natira po kasi ko nung nakaraan na sa tinola po na tahong. Nilalagay ko po sa rep pag may sabaw. Dinadami ko para pagkakain po ako, hindi dire yung kakainin ko. Para mas masarap kung kumain. Nakadamihan ko na to. Kasi bukas pagpagod na pagod at least meron ng adobo rice. Iinit ko na lang. Diba? Ito po yung napakasarap. Yun lang po. Mainit na buhag ng kanin. Hindi naman po natin isasalang ito sa kalan. Huwag na natin buksan yung kalan. Siyempre kung nagugutom na po kayo, pwede nyo lang pong i-fast forward, di ba? Yan. Kakamasin ko lang po ito ng maayos. Ayan, nakamas ko na po ng maayos. Samahan po ninyo kung paano ko po iluto itong napakasarap na adobo at gumawa din po ng atsuete oil. Napakasimple. Sundan nyo lang po yung recipe. Mukbang at recipe po tayo ngayon. Sa ating pong adobo sa atsuete, yan. Dahan-dahan ko pong pinipirito ang baboy sa asin, paminta, saka may bawang na po. Diba? Patutuyin po natin. Ito po yung adobo na hindi ko po tatakpan. Yung patutuyin natin at yung sarsa kapit na kapit po. Habang dahan-dahan po nating pinipirito po yung baboy sa bawang, asin, pamitas sa sariling mantika. Gagawa po ko ng atsuete oil. Ito po ang pinakamadali na nagawin. Low heat lang po. Huwag po masyadong mainit. Ibig sabihin low heat. Hindi low IQ. Low heat lang po yung mantika. Saka mas maganda gumamit po kayo ng kutsara sa paghahalo o stainless steel. Recommendation po syempre stainless steel. Kung ano po yung nasa bahay po ninyo, syempre yun na lang po gamitin po ninyo. Huwag na po kayo magmayaman. Gamitin nyo lang po ano po dyan, di ba? Magpasalamat tayo lagi sa biraya. Paglalagay po natin ng atsuete, kailangan na ito pong mantika. Nakikita nyo po, medyo nagre-react, medyo kumukulo-kulo na. Low heat po yan. Kailangan po talaga ng pasensya. Lagay po natin ang dahan-dahan ng atsuete. Siguraduhin po ninyo yung atsuete na buto na ilalagay ninyo, tuyo. Tapos, kailangan po mapula. Hindi po yung maitim. Pag maitim na po kasi yun, alam kung bakit po nagkakaganon. Matanda na po yun sa taguan o kaya nahamugan. Kailangan po talaga ganito pula. Ibig sabihin, maayos ang pagkakabilad. Maliban na lang pag nilagay niyo atsuete sa mantika, biglang kumuli agad. Magtaka na kayo kung gaano karaming food coloring nilagay ito. Kailangan ganyan po. Kailangan pag nilagay niyo, hindi po agad kumuli. Kasi pag kumuli po agad atsuete nilagay niyo sa mantika, ay nako, baka binabad lang po yun sa food coloring. Nangyayari po yun. Yan. Hintayin lang po natin itong kumuli ng kumulay sa mantika. Halo-haloin po ninyo kasi pag dumikit po yan sa ilalim at nasunog, hindi po magiging masarap ang lasa. Makaka-apekto po yan sa ating pagluluto. Ito ay napakasarap gamitin po sa lahat ng may do, mechado, embutido, menudo, adobo, sa kamida, apredada, o diba? Ano pa ba? Yung mga sasarasa, sa kare-kare, yung mga sasarasang may mapupula-pula. Diba? Saka sa pansit, pamparito nyo po panggisa. Sa mga panggisa, mga panggisado. Ay, nako. Meron pong nagdudulot sa atin na maganda ang atsuete. Ang English po, anato. Iba ginagamit sa YouTube. Anato. Adobo yung anato. Atsuete lang. Gusto pang pasosyal. Hindi. May English lang nila. Pero huwag nyo naman gawin mo ang tangay mga nanonood. Ayan. Yan. Kapag lumabas na po yung liquid sa baboy, lalagyan na po ako ng dark soy sauce. Nung araw po,
ang mga toyo sa Pilipinas, madaling suyuin. Yun nyo lang ng kakanin, okay na. Tapos hindi na kayo bibiling mga bulaklak, okay na. Samantalang ngayon, lahat ginagawa nyo na. Wala pa rin forever. Ano ba tayo? Nasa ba tayo toyo? Ibang toyo yan. Hindi, no, ano, yung toyo malinamnam. Buti ito, may nabibili po ako sa Asian shop na dark soy sauce. Mga toyo po nung araw. Masarap po. Lagay nyo lang konti sa kanin. Napakasarap. Hindi, totoo po. Napakalinam. Saka yung amoy. Hindi ko po maintindihan sa mga toyo po ngayon eh. Medyo naalatan po. Ala pong again sa mga baranda. Ano lang po, na-observe ko lang po yun. Masarap naman yung ibang toyo ngayon. Yung iba, pero hindi lang iba kasi maalat. I'm not generalizing. Okay. I just want to clarify what I've said. About what I've said rather. You know, how should I continue? Tagalogin na lang natin. Sumasakit ang sentido ko. Sakatan ko sa buto. Ayan po. Pakapitin lang po natin yung toyo. Ayoko pong takpan. Ganyan po yung style ng pagluto ng adobo. Low heat lang. Dahan-dahan lang. So, tiga. Marami naman po tayong mga versions. Tiga. Sabi ko po, hindi ko po tatakpan. Pasensya na po. Nakalimutan ko pala. Yung party pala ng baboy na bili ko, hindi po pala sa party ng malapit sa liempo. Medyo malapit po sa likod. So, takapan ko para lumambot po. Yeah. Mali yung diskarte ko. Sa atsuete oil naman po, ayan, dapat ganyan po kulay. Yung tipong namumula. Yung susugod ka dahil magdadalawang buwan ang hindi ka pa binabayaran sa utang mo. Yung pulang-pula ka na sa galit. Diba? Tapos hindi pa nakakasahod ang asawa mo. O wala pang sweldo. Yung utang sa'yo. Pinuntahan mo, sabi, sa isang araw lang babayaran pero mabot na ang 2 buwan. Yung namumula ka na ganyan dapat itsura. Hindi, ito po. Yan po. Kung gusto nyo pong mas pulang-pula pa, okay lang po. Ito po, hindi ko po tatanggalin yung atsuete seed. Kasi siyempre, di ba, sa iba, tinatanggal. Pero mamaya, baka magbago isip ko, tanggalin ko rin. Tingnan po natin kung anong timpla ng utak ko mamaya. Okay na po ito. O di ba, ang ganda na resulta. Pag ganyan pong mapula na, tatayin nyo na po yung kalan. Palamigin po ninyo bago nyo po isalin. Pag sasalin nyo po ito sa mga lalagyan, kailangan malamig at salain po ninyo para yung mga impurities, yung mga dumi, di ba, matanggal. Ayan, mas maganda resulta na tinakpan ko po. Balik kasi ako ng liempo, nilagay ko nga pala sa freezer yung iniwa ko liempo. Di ba? Ang bango. Ang bango nitong soy sauce na ito. Totoong amoy sa kalasang. Tinikman ko po yung yung toyo. Totoong toyo. Sa akin pamintang nilagay ko po dito totoo. Di ba? Hindi yung pag nilagay nyo yung paminta, nagulay adobo na yung niluluto nyo. Pero hindi pa lumalasa yung paminta. Lagyan na po tayo ng suka. Lalagay po ng suka, kontiin nyo po muna at huwag nyo pong haluin. Parang paklang lasa, yung tartness. Hindi nyo po malasa, yung maligasgas sa bigla. Yan! Napakaganda po ng resulta ng ating. Ito po yung napakasarap na adobo na ito. Yung makulay talaga, tatamos dali. Lagay ko na po itong laurel. Depende po sa inyo kung gaano karaming laurel ang ilalagay po ninyo. Saka magbubuhos na po ako ng dahan-dahan ng atsuete oil para mas makulay pa po ang ating adobo. Diba? Siguro mga 3 kutsarang atsuete oil. Depende po sa inyo kung gaano karami ilalagay po ninyo. Panatigin nyo lang po na mahina po yung apoy. Para yung sara sa habang natutuyo, kumakapit po dun sa karne, yun po yung purpose po. Kasi pag malakas ang apoy, wala. Makunat yung baboy, matigas.
Ito, ay naku, napakabango. Umaamoy nyo lang. Ito po yung adobo na niluluto po ng nanay. Kapag sinisipag talaga siya. Yung hindi siya nasa siyete. Dati po kasi tawag sa chismis o marites siyete. O diba? Hindi ko nga po alam kung bakit siya siyete. Hindi ko lang bakit tinawag na siyete. Sa mga ano po, sa mga chismos, sa paki... Sabi ko nun, mga mamahiling marites. Bakit nga po ba tinawag na siyete nung araw? Yung chismis. Ayan po mga kababayan. Napakaganda po ng resulta ng ating adobo. O diba? Dumidikit na po yung sarsa sa karne. Panalo panalo. Yan po yung gusto ko. Ano po nag-release din po ito ng mantika. Hindi po yan matubig. Ano. Sarsa na po yun. Pero kung gusto nyo po pong tuyong-tuyo, depende po. Ako gusto ko po yung ganyan kasi pag nilagay ko po sa kanin yung sarsa. Okay, sa adobo rice. Panalo po. Depende po sa inyo kung gusto nyo maglagay ng asukal. Pero yung traditional po talaga, walang asukal. Depende po sa inyo kung naalaran kayo. Okay na po yung adobo. Gagawa na po ko ng insaladang murang sibuyas. Yan. Ito po ang gagamitin ko po, ang murang sibuyas. Na mataba. Tinatawag din Asian leek. Sa atin kasi leek na to, di ba? Iba po kasi sa atin yung leek. Mas maganda po talaga gumamit po kayong matalim na kutsilyo para pag iniiwan niyo po yung sibuyas, hindi po nadudurog o yung parang pinong-pinong yung shhh. Alam niyo po yung ibig sabihin ko, basta yung nadudurog. Ganda po yung ganyan yung maayos po yung pagkakahiwa. Bilhin niyo po talaga yung fresh para malutong, masarap. Mapaparami kain natin ng kanin ito. Pang mga ganda talaga. Napakasimpleng ulam po, di ba? Sa palengke, makakabili din naman po kayo. Ito. Tanim niyo po ito sa naaarawan ng bagya. Kung hindi po kayo nakatira sa malalamig na lugar sa Pilipinas, kasi sa Baguio talagang tutubo po ito ng maganda. Sa Batangas, sa ibang lugar sa Laguna, sa Cavite. Yan. Diba? At gagamit po ako ng cherry tomatoes. Medyo alternate nyo po yung paghiwa. Pahalang o gitna para sa presentation. Hindi kayo bigo. Diba? Bawing na lang kayo sa pagluluto. Yung mga kabiguan talagang ganyan. Dumarating sa buhay yan. Ang forever. Alam nyo naman. Minsan hindi hinahanap. Dumarating na lang. Minsan katabi mo na lang. Ay nako. Parang kamatis lang. Matamis. Yung titingnan. Wala lang maisip. Hindi ko nasasabihin ko. Lakas ng tama ako. At maglalagay po ako ng mangga. Kuya, kala ko ba insaladang sibuyas yan? Huwag ka na dyang maingay. Kala ko ba insaladang murang sibuyas? Mas marami yung murang sibuyas kaysa sa mangga. Di ba? Kahit na lang. Malutong po itong nabili ko. Hiwain po ito ng pinong-pino at ilalagay ko po doon. Ayan, nilipat ko po sa maayos na lalagyan. Paghaluin nyo po, dahan-dahan lang para hindi madurog. Pero kung Thai style, yung gagawin po ninyo, ganyan po ninyo. Pag gumamit kayo ng malaking almiris. Siyempre, pag mga ganito Philippine style, simple pero malakas ang dating. Parang naghahalo lang. Well, yan ang dapat. Ikaw lang naman ang pupuri sa sarili mo, di ba? Sa kaina mo, di ba? Panindigan mo na. Yan, okay na po yan. Gagawa na po ng simpleng sarsa o sauce o dressing para po sa ating murang sibuyas na ensalada. Ensaladang murang sibuyas. Ayan, meron po akong spice vinegar sa ating walang po ako ng kutsara. Meron na palang kutsara dun. Dali. Sana po.
Lalagay po na asukal. Kung gaano karami po yung suka nilagay po ninyo, hindi po gaano karami asukal. Depende po sa inyo sa tamis. Yan, okay lang po. Yung mga ganon. Yun, pwede na po yun. Lalagay ako ng bagoong na isda. Boneless po lagay po ninyo para yung mga tinik hindi sumasalak sa lalamunin. Ako, pag natin hindi rin po maganda po yun. Yan. Tapos eto, luin po natin. Hanggang sa matunay po yung asukal. Ayan, doon na po yung asukal. I-set aside lang po natin yan. O itabi lang po muna natin. Tapos dito po sa ating hinalong cherry tomatoes, mangga at morang sibuyas, lagay po tayo ng konting asin lang. Mga 1 teaspoon. Lagay po tayo ng totoong paminta. Depende po sa inyo kung gaano karami. Gagawin po natin. Lagyan po natin ito mabuti. Kasi yung asin, pag nilagay nyo po sa kahit anong fresh na fruits and vegetables, magre-release po yun ng liquid. So yung tapang ng lasa ng sibuyas, mababawasan. Ang kagandahan din po nito, magre-release po ng liquid ng kamatis sa mangga. So, hindi pa po natin nilalagay yung dressing o yung sarasa o yung sauce po nito. Malasa na po. Yan, rest lang po natin ng 5 minutes. After 5 minutes, halo na po natin ng dahan-dahan itong ating sarasa. Tingnan po natin mabuti yung magkukumbay ng maayos. Napakabango. Kumaamoy nyo lang po. Di ba napakasimple? Ito na po yun. Ready na po ang ating adobo sa atsuete at ensaladang morang sibuyas. At tapos na rin po yung laundry ko. Kumain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Yung buko po inspired by Eduardo sa pangako sa ginanapan po ni Tonton Gutierrez. Hindi ko po sinasabi ko si Tonton Gutierrez ha. Yung tipong problemado sila, taas yung buhok na ganyan, medyo magulo. Pero mabango pa rin. Sana ako din mabango pa rin. Bago tayo isa pasalamatan po natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay po sa amin. Bibigyan na ibigay sa araw po na ito ng bawat isa po ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala po sa amin. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Salamat po natin. Basmati rice po itong aking adobo rice. Kaya buhaghag. Masarap. Ito lang po, naglalaway na ako. Inumin ko po pineapple soda na walang asukal. Ito po adobo na to, yan may taba din po yan. Para po sa akin pag adobo hindi nagmamantika. Hindi po adobo po yun. Yung masabaw, hindi ko po feel. Po sarap.
sabaw. Napakasarap. Pag adobo lang pang ulam, parang may kulang pag walang sabaw. Parang po sa akin na walang partner na maasim. Sarap po ng adobo rice. Lasa-lasa yung salsa ng adobo. Pero hindi po siya maalat, tama-tama lang. Napakasarap itong sarada. Wala na pong tapang yung sibuyas. Napakasarap.
Napakasarap. Hindi ko kumalit tayong sabaw. Paano po bakit ang itabas pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa napakasarap na biyaya sa araw po na to. Maraming salamat po kasi nakakain ko po yung gusto ko po. Na dati po, pangarap po nung simpleng namumuhay na bilang isang bata po ay pinapangarap po na sana makain ko lahat ng gusto ko. Ito po ay napakalaking biyaya para po sa akin. Lalo na po sa mga mahal ko sa buhay na nagmamahal po sa akin at sobrang minamahal ko po. Naway ang bawat isa po, pahalagan po lahat ng biyaya na marating, lalo na po inyong nilikha. Dahil ang kalikasan doon po lahat ng gagaling ng aming mga pangangailangan. Naway ang bawat isa rin po ay mas maging mabuti sa kapwa. Kaya lang mga pamilya, lalo na po sa kanilang mga sarili. Kaya na po bahala po sa amin, sinusunod po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat po sa inyong oras na ila sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes, God blessing at po lagi magandang araw. Laban lang!